Dahil nga Yossi Kadiri, maraming desisyon na gumamit na lang ng electronic cigarettes o e-cigarettes. Pero totoo bang pati ito delikado? Zai Finiza, ikwento mo. Dating chain smoker si Janjan, pero gusto na raw niyang tanggalin ang mabahong amoy ng Yossi sa katawan, kaya electronic cigarette na lang ang ginagamit niya. Bukod sa masarap pang lasa, mabango pa raw ang usok nito. Para sa akin, mas safe to kasi for chemicals lang siya. Good chemicals. I-charge lang ang e-cigarette na parang cellphone. Pwede nang panghit-hit buga ng 1 linggo. Yun nga lang, delikado rin pala ito. Sa report ng Reuters, isang lalaki sa Pensacola, Florida, ang nabungal at natapyasan ng dila matapos sumabog ang hinihit na e-cigarette. Nagliyab daw na parang paputok ang e-cigarette niya. Iniimbestigahan pa ang tunay na sanhi ng pagsabog. Pero paliwanag ng Department of Health, posible talagang sumabog ang anumang bagay na debaterya. Bukod dito, may chemical din daw ang e-cigarette na nakakasama rin sa katawan. Hindi sinasabi sa authorities ng e-nicotine manufacturer kung ano pa chemicals ang laman ng kanilang e-cigarette. Pero di pa rin natatakot ang ilang parokyano gaya ni Janjan. Mas maganda talaga tong electronic cigarette. Kasi lalakas pa sila. Ayaw munang magkomento ng mga nakausap ng News 5 na manufacturer ng e-cigarette hinggil sa issue. Pero payo ng ilang eksperto, kung gusto talagang tumigil mag-yosi, isa lang ang solusyon. Discipline na lang yan. Self-control. Don't use any other device except your own self-control, your own will. Zai Finiza, News 5. Labis ang hinagpis ng mga kamag-anak ng pinatay na guro sa Victoria, Laguna kaninang umaga. Natagpuan pong patay at tadtad ng saksak si Teacher Antonina, labing niya at ang kanyang mga labi ay natagpuan sa isang bakanteng lote. Base sa autopsy report, 6 na pong saksak ang tinamunang biktima. Hinihinalang pagnanakaw ang motibo ng krimen dahil wala na ang bag at ang cellphone niya. Bukod sa mga suspect, hinahanap na rin po ng mga otoridad ang isang tricycle driver na huling nakita ang kasama ni Teacher Antonina bago siya pinatay. Nakaburol po ngayon ang biktima sa kanilang bahay sa Victoria. Samantala, tumigil na ang rescue at retrieval operation sa mga natabunan ng landslide sa Negros Oriental. Paliwanag ng NDRRMC, malabo nang may makita pang buhay mula sa guho. Dahil dito, ginawa ng memorial ground ang Barangay Planas sa Higihongan para po sa 39 na nawawala doon. Sa huling tala ng ahensya, 50 ang patay habang 66 ang nawawala sa buong lalawigan dahil sa nakaraang lindol. Bad news naman sa mga deboto, lalo na ngayong darating na mahal na araw. Extended kasi ulit ng 3 taon ang pagpapasara sa itinuturing ng marami na banal na bundok, ang Mount Manahaw. Ipinagbabawal na akyatin ng bundok noong 2004. Nang matapos ito noong 2009, in-extend pa ito ng 3 taon o hanggang 2012. At ngayon lumabas na hanggang 2015 ulit ito sarado. Paliwanag ng mga environmental groups para na rin ito sa kapakanan ng bundok at mga kalapit na komunidad dahil masyado nang nasasaula ang paligid nito. Isang lalaking inabutan ng Rescue 5 na nakabulagta sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Bukod sa amoy alak, may sugat sa ulo ang lalaki. Rescue 5, saklolohan nyo. Nangangamoy alak pa si Noel Palse nang makita naming nakahiga sa kanto ng Mindanao Avenue sa QC kaninang madaling araw. Sir! Pero nang subukan namin siyang gisingin, nakita naming may malaking sugat siya sa ulo. I-control muna natin ang bleeding niya. Lagyan natin ng gauze. Marami mang nakiusyoso. Wala namang nakita kung anong nangyari kay Palse. Sa tulong ng Seagull Rescue, agad naming binendahan ang kanyang ulo at inilagay sa spine board ang biktima. Nilagyan din namin siya ng C-collar. Nakita lang natin na injury niya dito sa may ulo. Mukhang napalo to ng matigas na bagay. Base naman sa nakausap naming BPSO, galing daw siya sa isang bar si Palse. Nauna yata lumabas yung kasama niya. Paglabas, nakita niya yung kasama niya nakabulagtan. Wala naman nung silang sinabi na may kaaway o may nakabangga sa loob. Wala. Habang inaalam ang totoong nangyari kay Palse, itinakbo na namin siya papunta ospital. 1, 2, 3, up! Aldis Ignacio, Rescue 5. Laging tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo.
Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Alam niyo ba na posibleng lalong maging selfish ang mga taong gumagamit ng cellphone? Bakit kaya? Sa pag-aaral po kasi ng University of Maryland, hindi raw madalas pumayag ang ilang tao na gumawa ng community service matapos gumamit ng cellphone. Hinala ng researchers, nakakota na ang mga tao sa kanilang basic need to belong pag ginamit na daw ang cellphone. Kaya hindi nila ito kailangan gawin sa totoong buhay, katulad ng pagtulong sa charity organization. Balak pa itong pag-aralan ng maigi kung ganito pa rin ang epekto sa mga addict sa social networking site naman. At sa iba pong balita, may binabantayan ng impeachment trial hindi lang dahil sa mangyayari kay Corona, kundi dahil sa mga magagandang binibini ng korte. Unti-unti pumapatok po sa Twitter ang Miss Trial 2012 kung saan pinaglalaban-labanan bilang pinakamaganda ang defense panel spokesperson na sina Attorney Karen Jimeno, ang abogadang si Marcel Jimenez na nakikita sa likod ng mga senador na nasa podium, at ang abogada ng PS-BAC na si Attorney Richie Ramos Pilares. At marami po pong iba, hindi lang sila yan. Susunod, Argentinian boxer na nangangagat sa boksigerong si John Riel Casimero, banned na sa IBF. Casimero may hirit para sa darating na laban. Tablet computers effective na raw bilang tagapaglibang ng mga bata. At hairstyle ng rising NBA star na si Jeremy Lin, ginagaya na ngayon. Abangan po yan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo. Siksik na siksik ang mga